Ikaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lang. 3 sa dulo. Dulo tayo. Ulitin ko lang yung gagawin natin is dalawang... Uy! 9:20 daw yung start ng presentation. Uy! Content talaga yun. Oo. Guys, dalawang presenter, tapos the rest is roleplay. Buti casual sa akin. Yung topic niya nasa GC. Huwag kayo ng balance ko. Hey! Buti tayo. Mar! Sino po? Yan na, mag-work na kayo. Dahil dyan, ikaw ang bida. Makalayo naman sa akin. Isang presenter, tsaka apat. Kasi may dadating pa naman mamaya. Pero ang problem kasi mas malalala sila as presenter i-throw mo kasi, di ba sa atin pages? Yung pages kasi, siya, parang communication is foreigner kasi sa so, kasi sa native person, nahihirapan ko rin English ng isang foreigner. So, ang ginagawa nila, naging informal yung sa akin nila, like, putol-putol yung grammar nila, para magkaintindihan sila. Kasi hindi fluent sa English yung native. Oo, gano'n. Para mag-intindihan sila, parang iniisa-isa nila yung words, tapos dalag-dagan nila ng Tagalog or English. Para lang mag-intindihan nila. Gano'n yung roleplay natin. May dalawa tayong foreigner, dalawa native. Sabi ko kasi yun, kunwari, usually kasi nangyayari ka sa mga market. Dito kapag pupunta sila sa market para bumili ng prutas or something. Tapos yung nagbebenta na yung pupunta. So, papaitsuin niya, isa-isahin niya para magkaintindihan sila hanggang sa makakuha sila ng benta. So, ganun yung simplified lang siya yung buo yung grammar, hindi formal. So, okay ako sa presenter, pero baka may gusto sa inyo mag-present. So, gawin na lang natin. Dalawa yung foreigner or isa yung kailan na lang. Hindi nang mag-presenter. Ano na lang, may batayan na lang. Kaya ako mag-presenter. Yung mag-explain nung nakaskip. Ano nangyari sa roleplay naman? Roleplay. Ano present? Wala ka lang face. Okay, so paano yung explode? Kunwari, ano yun?
May kwarto mo rin. Nag-vlog ko. Hindi ba? Ako yung ano? Ay, ano ba yung yung nag... Oo, kasi sila kunwari, and then nag-vlog sila for ano. Then nilapit sa bibili, ano bang pinag ng online? Right, di ba yung sorry, 2020? Ang sariyawa yung anong ingredient. Tapos, gano'n na, parang puto na sa English mo sila sa intro. Parang talaga mo talaga ng Filipina accent. Kaya ka na. Father, hindi ka lang ba? Wala naman po wala pa. Ikaw pa sa kama? Ganun na lang ka. Kung hindi kasama, pero sa hindi siya. Get ready with me. Kunwari, nilalapit kayo, how much is this niya? Ang sagot mo muna is Tagalog, and then parang confess sila na kung ano yung actual price sa what's that? Kasi ka parang isa side namin ko. 285. Okay. And then, kapag magkano pa sila, saan gawa, ganyan. Sasabihin mo yung ingredients na din yung parang sa description kasi bigla mag-i-English na. Okay, tapos. Sure? Yeah. Sure. Sabi ko na. Ikaw na lang mag-explain. Sino ba wala pa? Gusto ko sabi ka na lang. Personal lang yung interview eh. Okay lang yun. Lagay mo na lang. Gano'ng kahaba yung sa log-stop mo? Kunwari, malapit kami sa'yo. Di ba nagtatawag ako ng Kunwari, lugay na lang. Tapos malapit kami sa'yo. Tapos bigla siya magtatawag. Tapos, lalapit kami. Ano tayo magkaka-problem? Parang ano na lang.
Yun nga, hindi sila English talaga, pero kailangan nila mag-English para makapag-English. Okay. At ano na lang tayo for Ito na lang ang Korea. Wala na ako. Ano lang, Ako mag-isang koso kasi. Sino ko lang isa? ayaw nga wala. Ano sila, parang Sabi ka na. may accent yung Tagalog nila. Sabi ka na. May accent na hirap ng Tagalog. Sabi ito, di ba? Sabi ito. Sabi ko. Ikaw parang mahirapan kay translate. Wala pa sila Alam mo, Wait, pwede natin patalo. pwede ba yung ha? Vendor tayo. Debili ka. Hindi niya mataas yung Pidgin. Ay, yung ano, mixed language. Pidgin or basic communication. Sa LR. Ngayon, pero dati gawa nag-away mo. Sanay na ito kahit. Ako magtatawag, ikaw yung nagluluto. Magaling ako dyan, may hirap talaga You, bye! People to me, yes! You, yes, please! Wala. Wala mo. Yes! Please! Bye to me. Bye me. No, bye to me. Bye me, bye to me. Pasok na ba? Pero mag-Tagalog muna kayo. Para mag-uusap muna tayo. Para mag-aaway muna tayo sino magkakausap sa kanila. Ready na sila eh. Okay, mag-English na talaga ko kayo. Ito, yun ang may Q&A na pala yung mga vendor. What would you recommend? What would you recommend? Dapat, sinat ko siya kagabi. Kumagana. Alam ko naman totoo na. Ganun ka na lang. Tapos ako, salita tayo. Ano magpapaalam ako? Hi guys! We're here in Japan, Manila. Some street foods around. Sabi kasi si mama Na tayo sa kanila. mga mothers and husbands. Ayun na. Ikaw na lang magsabi ko. Ay, parang mali. Yung umiisip. Baka magsasabi ng hi guys! Hindi ka maliw. Bago ako yan. So in Cebu, and we're about to try around here. Kunwari na, we're with us.
Hindi pinapatulan ng pare. Vitamin! Go na! Kahit ano ka lang. Hindi, Ganyan na lang. Hey guys! Ako muna. Gusto na lang sabihin mo about the current people around here. Hi guys, we're here in Sapo, Manila. We're gonna We're gonna try. try something pretty cool in here. So, let's try this. What are you selling? What is called? Kwek-kwek. What is egg waffles? You know, eggplant. You know, egg, ganon. You know, egg. Yes, yes to you, egg. So what is the orange one? What is that? It's harina. No, flour, flour. Kami, is this only, yung ano, crazy dapat. Si Senta. Ang mahal na kung ito pa. Ano kaya? 5 for... Kurap nga ako eh. Sabi nga mo wala ng kwek-kwek niya, lima Kurap nga ako. Ako yung kurap. Sabi niyo, scam kang mahal. At 75 cents. Oh. Okay na yun. Tapos, Sabi mo, what sauce you want? What do you recommend? It's up to you. You don't here. Decide to me. Ako ba yung nagbibigan nun, no? Okay. okay. Pero wag mo masyadong mabahasan. Ay, una mo muna yung Intro, tapos bilisan mo na! Ako nagawa ng drink ako. hindi ako makapag-buy sa Gogu. O, diba? Aga-aga kumanda. Yes, money. Uy, pag-gogu ka po. Here. Bait eh.
Ako tayo naman. Ay, wala pala yun. Pala yun. Hindi ko na yun. Ganda lang. Alam si Kalingyan. Nagalaw. Ano na lang po? 980 daw sa Kailangan din dalawa po. Ang pinili ko na sa kaya share lang ako. Wala pa tayo. Are the groups ready? Oh, 5 minutes, 9:30 exactly, we're gonna start. Prepare 1/4 sheet of paper for every group. Ano yung RH? Bilan ng anatomical Bilang na pero sobrang bulong.
May I have the 1/4 now? Hindi sobra. Group 1, 2, Bye to me. Group 2, Group 4, Group 6, Group 4, and 6. How about Group 6? Wait lang, sir. Okay, first group. First group, Group 4. Sorry po. Sorry. Uy, supay mo gawin. Okay, when the groups are presenting their performance or their presentation, please keep quiet, listen to them, and then give big R. What is R? Respect. Go. Good morning, everyone. We are the group 4, and for our group, we are assigned to discuss about the pidgin. It is a variety of language. Now, for pidgin is a simplified language that becomes the means of communication between two groups of people that do not share a common language. It has a very limited vocabulary, limited grammar, it is mostly casual, and it is often used for trading and casual conversations. A great example of this is when a foreigner visits a specific country and has to do simple trading like buying goods, buying food, or products from a native speaker or a local. Now moving on to our role play. Hi guys, we're here in Capo, Manila. And we're gonna try some street food. Let's go. Let's try this. Hi, good afternoon. What is that? What are you selling? It's kwek-kwek. What is kwek-kwek? You know, egg glug? Yes. Oh, Yes. Yes. What is the orange one? What is The orange one is harina. what is harina? You know, flour? Yes, flour. 25 pesos. 25. Okay, wait. Here. It's not enough. Wait. It's only 20. You know, Wait a 5. minute. Here. Thank you. You give to her food. Here.
you. It's good. It's delicious. Thank you. Thank you. Okay, so ang nangyari between is two different language, native language na nag-meet together. So, they use English for basic communication para magkaintindihan sila. So, like, iba ang language ni vendor and iba rin ang language ng buyer. Pero gumamit sila ng simple English na kahit medyo hindi siya ganun ka-constructive. Okay pa rin yung grammar para magkaintindihan both sides. Usually, yun nga, ginagamit si Pidgin for trading or pakikipag-usap sa ibang person or ibang language. Thank you. When you say speaking, when the speaker of different language needs to communicate, okay? Then I have the leader of the group. You pick one. Next, group 5. Basic lang. Pwede mo rin pahinaan yung ego na. May pesos yelo na eh. Okay na, sir. Are we okay? Okay. Morning, everyone. We're the group 5 and our assigned word is intimate. Intimate usually means something very close, personal, or private. It can be described as a strong bond with someone, like an intimate friendship or relationship, a deep knowledge of something. It may also refer to private details or experiences that are not shared with everyone. Intimate can also describe a small, warm, and cozy setting, like an intimate gathering with friends and family. Overall, it shows a sense of closeness, familiarity, and privacy. And now we'll proceed to the escape. Oh my god, I love your bracelet. Where did you get it? Oh my god, I love your jacket. Where did you get it? Oh, vintage. So adorable. Kaya pahinaan That's daw. the ugliest jacket I've ever seen. Sir, ulit? Sir, again? Did you have your thing na? Yes, we did. Oh my God, I thought Kuya was involved. Okay, repeat from the top. Double grade, sir. No! Why? You call Kuya, double grade. Okay, again. Oh my god, I love your bracelet. Where did you get it? Oh my god! I love your jacket. Where did you get it? Oh, vintage. So adorable. That's the ugliest. Oh my god. The intimate register relates on the closeness and trust of honesty, usually among best friends or partners. She pretended the jacket she sees is pretty when it is not. That's a tone of intimacy. Thank Oh my you. god. Where's the leader of the group? You choose one. Group number 2. Role play ka. Ngayon, role
Dahil ako po siya po. Vivo Max! Please fall in line. You can have one line there. Good morning, everyone. We are and today we'll be presenting a short skit, and we were assigned for the topic formal language register. So, formal language register is often used in professional, academic, and legal settings where communication is expected to be respectful, polite, and professional. This type of language can be seen in situations like job interview or formal speech. For example, during an interview, the applicant speaks respectfully and professionally to the interviewer, like saying things like, "Good morning, sir, ma'am, and thank you for the opportunity." Then, proceeding to our skit entitled Job Application Skit. Please come in. Hello, good afternoon. Hello po. Good afternoon. Thank you both for coming. I am the head of department, and this is our senior project lead. Please have a seat. Okay, so we appreciate you participating in this group interview format. It helps us see how you think of your team and interact in a dynamic setting. We will ask a series of questions, and we would like to hear from you both. So let us begin. Why don't you tell us what you believe is the most critical skill for a strategist in our industry today, and why? I'll start. I believe that it is agility. The market changes daily. The ability to pivot a strategy based on real-time data without being tied to a rigid plan. It is what separates adequate performance from exceptional results. Okay, yes, agility matters, but it works best with predictive analysis, using data to anticipate trends before they're obvious. Excellent. A follow-up question for you both. Describe a time you failed to anticipate a market shift or a project risk. What was the impact, and what did you learn? In a previous role, we launched a campaign assuming our audience primarily consume content on one platform. We failed to analyze emerging trends on a newer channel. Engagement was 20% below projections, and the lesson was to never make assumptions based on past campaigns. We instituted a mandatory multi-channel landscape analysis before every project kicked off. Basically, my example is also similar to this. We were so focused on the execution of a launch that we failed to anticipate a supply chain delay. The marketing engine was running full speed for a product that was not available. It was a costly misalignment. I learned that a strategy's role must extend beyond marketing silo to include constant communication with operations and logistics. Those are both valuable, hard-won insights. Now, a scenario question. Imagine you are both co-leading a project with a tight deadline. Your team is behind schedule due to an unforeseen technical complication. What is your immediate joint action plan? Basically, first step is crisis communication. I would immediately inform all stakeholders of the delay with complete transparency, managing all their expectations upfront. Simultaneously, I would gather the technical and project team for a brief but focused meeting. We wouldn't just identify the problem, we'd pressure test the potential solutions for feasibility and speed. We choose one within the hour and reallocate all resources to it. Exactly. And I would handle external communication to protect the teams from distraction, allowing them to focus entirely on the solution proposed by my colleague. A very cohesive approach. Thank you both. We have no further questions. You've given us a great deal to consider. Yes, thank you for your candor and your insight. Our HR team will be in touch with
And that's it. Thank you for the opportunity. Well, that was revealing two different styles. Indeed, candidate 1 is a strong communicator and decisive. Candidate 2 is deeply analytical and strategic. Both demonstrated an ability to listen and build on the other's point, which is exactly what we needed to see. This will be a difficult choice. Yung explanation po ng case namin, it was a formal language interview with 2 interviewees and 2 applicants, and both candidates answer professionally but highlight different strengths. So the applicant number 1 stood out as a decisive and communicative, and while the applicant 2 is analytical and forward thinking. So but both demonstrated respect, professionalism, and collaborative skills po. So yung conclusion po ng formal language registered approach po namin, it is how it shows our qualities po and the differences between them. Okay. Thank you. Who's the leader? Group 3! Uy, ang galing. Morning everyone, we are group 3 and our group represents a skill showing the frozen register of language, which is the formal and unchanging side of speech. Yung frozen language is a type of language na ginagamit siya that has no change over time and will remain the same in the future. Ito yung mga example niya is yung mga national anthem and yung mga batas natin. And today we will demonstrate one of example of frozen language through a math set. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa kung ano ang pag-ibig. Sabi nila, paano mo malalaman kung totoo ang pag-ibig? Sabi ko, sabi ko, siguro kahit ilang beses magbago yung tao, ay hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman mo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nauna sa mga dumakit kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa Panginoon. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag nang tirhan nito. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayo'y pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan ito isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus. Mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Pumili sila ng dalawang anak, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas at tinagurian ding Huso. At sila'y nanalangin
Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalagdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalagong tataya. At si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ang halis ng aking dugo na ibubuhos para sa inyong lahat. Sa ikapagpapatawad ng kasalanan, gawin ninyo ito pag-aalay sa akin. Sumasambot nagmamahal sa'yo. So, as defined earlier by my roommate, Frozen Register is a variety of language that is finite. And at the skit, we showed you how a Sunday Mass is conducted. Although a Sunday Mass is led by a parish priest, which is portrayed by Yuan, and the parish priest uses the Holy Bible, which is a prime example of a frozen text. And the Holy Bible is a collection of scripts from different apostles containing the Word of God. Although it has many translations, its content stays the same from as before and until today. Another example we showcase in this presentation is the prayer or a prayer. In a Sunday Mass, a prayer is used for different parts of the Mass. So earlier we showed you during the tithes and offering and also before the start of the Mass. And then in a Sunday Mass, this is called a liturgical prayer. A liturgical prayer, from the word liturgical, is a pre-written or pre-written prayer used in Sunday Masses regularly and rarely being changed. Although a prayer can be personalized, of course, in a Sunday Mass, it's better to use something that is pre-written. Yun lang po. Thanks so much. Thank you. Commercial po tayo. Paikuha muna po yung mga tayo mo sa labas. Dali na po yung nakahagal po yung tayo. Grabe ka naman nakakatulog ng power ko niya. Liquid pass!
addition to what Regina says a while ago, one of the prayer that is frozen is the Our Father. Did you know Our Father? Who is Catholic here? Raise your hand. Catholic. How about those non-Catholic? Do you know Our Father? Nakasunod sa Bible yun. Diba? The prayer of Our Father, it was written in the different languages. When you go to the Holy Land, there are different languages, translation of Our Father. Even in the Diocese of Antipolo, in the International Shrine of Asia, in Antipolo Cathedral, there was a different translation of Our Father all over the Philippines. At hindi po kayo Katoliko, punta kayo doon as a tourist. Nakikita niyo po doon, marami po doon nakapalikod po yun sa may bandang likod ng Antipolo Cathedral. Different translations of Our Father prayer. Okay? Even in the Holy Land, there are different translations. Pero po sa Holy Land, Tagalog, Bisaya, at Waray. Tatlo sila nandoon. Okay? So, we should be proud of because our country has three translations in different areas or regions that we have. Okay? Next group. Who is the leader? Aside from Virgino. Ako na sabi. Diyos ko ako dito. Kaya may ibang grupo eh. Biglang tumawa. Wala naman talaga script namin na tatay ko nila. Group Smile ka na lang dito. So, good morning everyone. Ang napunta po sa aming category is Creole po. One of the first language po na na-discover po sa country po natin. And one of the type po nito is yung tinatawag po natin Chabacano. Language din po siya na na-discover po during the Spanish colonial period. And ang pinagkaiba lang po nito, Spanish pa rin siya pero yung structure na po is from Zamboanga. And ito po yung gitna. Buenos días, Charles. ¿Cuántos kilos del pescado? Senyora, 120. Mahal naman, wala bang bawas dyan? O sige, 100 na lang. Gracias, señor. ¿Cuántos kilos del tomate? 70 lang, señora. Ay, ang mahal ng kilo. Ano nga na tayo? Gracias, señora. So the mother and daughter went to a busy market to buy fish for lunch. When they arrived, the mother greeted the vendor once and asked how much the fish cost per kilo. The vendor once told her it was 120 pesos and the mother thought it was too expensive and asked if he could give it for 110 pesos. The vendor agreed, saying it was fine for her. Habang nasa market pa sila, the mother asked the vendor 2 if magkano yung tomato. The vendor 2 replied 70 pesos and the mother decided not to buy it because it was too expensive. After that, her daughter carried the basket, excited to go home because they have fish for lunch.
Tatay mo na lang nakaganito. Ito mo yun. Praise the Lord. Alam mo din, dami ko ganyan sa cellphone ko. Hindi na may ganun ko yun. Tara, ikot mo tayo. Boss na gabi? Ikaw ba makagawa ng gabi? Kung nagtutuloy mo ba buwas? Nakatulog ako dahil. Yung kuya nung ginawa ko, pinapagod ako. Sabi na, kayo nga mag-sing. Almost Wala ba isa lang. Sabi ko kasi kagad. Pero flyer ko saan sabi ko. Pinagsasabay-sabay ko eh. Bakit? Meron ba is Nakakaya na ng isang gano'n. Wala kasi ako pupunta na Pinaginawa ko naman ni Mama. At Shirley. Uy, may sakli pa ako dyan. May sakli pa ako dyan. Buti talaga lang. Dami naman! Kapit sa cancellation. pera. Pagpagawa na ng pera.
Ano yung ibibigay mo? Ano? Yung maliit na Diet na po ako. Sige, ngis, hindi pa nagbabayad. Pinalsa ko yung pintuan. Kaya nakapag-picture tayo. Ba't ikaw nag-hingi? Kaya nasagot ko isang table namin kahapon eh. Eh, pera ko yun. Hindi. Kasi hindi ko malaki namin kaya Ba't ikaw rin naman ang sabi ko no? Request mo rin sana. Rainer! Rainer! Di mo ako sinama sa bilyar. Bakit try out ka lang naman eh? Try out ka lang naman eh. No! Nag-practice pa ako kahapon. Walang laro? Try out pa lang naman eh. Walang laro? Exam sa tayo. Tulong eh. Pero kung ako pa rin, Kasama lang ako. Kailan ba yan? Kailan na siya nag-ano? Gusto ko mag-video. Group 6, let's go! Ganda ng photo ko. Sana gusto ko mag-vlog ay nangyari. Hi, BBT. Dasari kalbo. Ayun, 10 minutes. Ayan, maliit mo na Good morning, everyone. We are Group 6, and group members are me, Comandao, Mandehar, Mendoza, Revelo, Aniro, and Rivera. And today we are going to discuss about casual speech style. Casual speech style is an informal and relaxed way of communicating, typically used between friends, peers, family, or colleagues who share a common knowledge. This style is characterized by features like slang, colloquialism, informal contractions, nicknames, and group-specific language that may not be understood by outsiders. It is used in everyday conversations, personal messages, and relaxed settings, allow for free and easy participation between speakers. Some examples are birthday parties, farewell parties, wedding toasts, and class introduction. Now we move on to our skit.
eh. Wait lang, saglit. Hoy, Joshua, kamusta ka na? I miss you so much. I'm so sad. Di na tayo magkasama. You're so far, far away na from sa akin. Ay, baby cakes ko. Me too, I'm so sad. Kasi nalipot ako sa iba. Pero alam mo ba, may kwento ako. Sino ba ito? Huwag Roberto, baka makarinig si Bea. Ano na nose mo? Dito na sila ni ate girl. Ayun ba yung lagi nang kasama? Through the fire? Friend, huwag tayo magpa-uso. Pwede makinig ka muna. Kung saan ayon ka, just here. Ariana Grande? Pero ulit ko na wait lang. Baka wala ako yan. Bawal makita ro. Drive out lang. Gaga, ano matagal tayo mag-trip? Kahit ba yun? Alam mo sa mabuti ba? I-drive. Ha? Oh, parang kami. Yayayakin ko na lang si Art mag-try out sa sama ko sa isang tingin. Hindi ka na. Basta. Hindi na nakabila na nila. Hindi ko doon na lang mag-online class. Explain na dyan. Oh, di ba? Send ko na lang yung video. Yung isa, sino nagkasalta kanina? Si ano? Si Ian, tapos siya okay na siya doon. Yung actor ni Ian, sino yan? Yung script na yun, di ba? Mapakita ko sa pinag ko. Parang galing ka. Ha? Hindi gusto mo kayo sa basketball. Go! Ang ganda guys. Hoy, Miss Wops, kamusta ka? I'm so sad. Ay, baka ng section sa amin. You're so far, far away na. Hi, baby cakes ko. Me too, I'm so sad. Pero alam mo ba, may nabinisaan ako. Ano yun? Si Roberto. Roberto, baka may maka-hear. Sige. So, ano na nose mo? Break na daw sila ni ate girl. Ha? Hindi na nasundan. Through the fire? Friend, ang dami mong pauso. Pwede makinig ka muna. Kung saan ayon ka, just say agree. I agree, Ariana Grande. Hindi ko kinig Ano sa inyo? Casual. Casual. Okay. Kaya pala yung pag-record nyo. So yun po, since casual yung skit, unang pumapasok din is yung informal na pag-usap nila, which is gumamit
sila ng Taglish, slang words, tapos yung mga nicknames, like yung Beshuwaps, Baby Cake. Then, pangalawa is yung personal issue na pinag-uusapan nila, which is hindi siya ginagamit karaniwan sa formal na pag-uusap. And yung pangatlo doon is yung natural na daloy ng pag-uusap nila. In short, yung casual is wala siyang strict grammar and magaan lang yung pag-uusap. Thank you. We don't have any schedule of the exam. Okay? Wala po kaya ilalabas sa atin. Are we okay now? Yes. People, if you want to eat, go. Sarap. Yan. Ay, talagang, ano mo? Kaya, aral muna bago landing. Ay, wow! Sabi niya kasi gusto siya. Mura pa nga. Hindi na lang ako. Kala ko wala si Sir Philip. Kasi wala na. Ano? May tanong na Bigyan natin. Physics girl ka pala. Wala ko siya nagturo na yun. Elijah. Baka kasi masabi ng ibang ganun ko siya. Ay, oo nga. Ano ba lang siya? Wala siyang ID. Nalimutan ko. Bigla ako magkakaroon. Kaya maliligan dito.
May mga ano ka? Huwag mo sabi gamitin kapag nagtulog. Kasi sa bahay, sa bahay kasi parang yung tablet ko sa tagal lumaki eh. Kaya nga. I-download mo nga kasi. Naligat, tingnan mo sa akin. May kami naman yung wallpaper mo dito. Sila ng jowa mo. Kami dalawa ng jowa mo. Dami niya send ko sa'yo ah. Tama. May ano ba to? Wala na. Ayun, tapos hindi ako doon na lang kasi sa kapila. Parang naman ang magamit na ano. Kaka wala pang iPhone. Wala ba? Ano mo labas? Walang ads pero ano may mga ano na may pop-up. Kaya yun yung ano. Kukuha din yung ano lang. Lala. Maganda yung copy ng isa, di ba? Download mo na yun. Ang ganda nga yung isa siguro walang ano, makalat na. Walang CD na ano. Paano download ko? Ha? Ay! Ay, naglalag. Ano ba na lang? Ay, iba. Mag-download niya. Wala ka lang panoodin sa Explain mo kaya lahat din. Ang dami mong tab na naka-open eh. Hindi ko na lang pinapansin eh. Baka mapahiya ka eh. Yan yung mga iPad. Puro tapo lang. Galing na. Hindi na kami nalalaro sa ganito. Di ba? Nakita ko naglalaro ba kayo? Nakita ko naglalaro na tayo. Tinatsagaan yung panoorin na naglalaro kayo. Tama, hindi ako nga naglalaro. Oo, pero saglit eh. Kagod na ako. Yan. Pod mo tayo wala. Wala ka Eh, paano kasi manood ng ads? Ako! Nagawa niya kasi hindi pagpakita ng pera. Hindi, pag kuha ko points sa pag kuha ko points sa wala Nakita na rin. Tingnan mo kung sino yung pangalan. Tagal naman nito. Ayun, gusto ko Nanood ko pa. Sorry na ka lang! Iba yan! Ginagamit ko yung Wala akong VIP na. Nakakapaliw! Yaman, dati ka kada magbayad ka ng 450. Ngayon mo na lang yan. Siguro nung pag wala na ako bago pa Pwede tayo. wake me up in September. Ikaw mo na ulit yung like in 10 minutes mo pa dito ako. Pinipinignan mo ulit magkano na paano mo nalaman pag nadaw? Saan mo nadaw yung sa gano'n? Paano Sa shower niya sa'yo. Bakit? Gano'n din na ako. Parang pangalan. Uy, dati po naman namin, di ba? Oo, di ba? Delete mo na to. Pwede naman yung marami yun. Huwag na para mapagbaga sa internet. Hindi ko na yung panoorin. Buko nakakadiri. Okay naman na. Yuck. Pero siguro gawain mo sa mga ganyan.
absent ka na. Meron lang. Sabi ko, ulo ka na. Pwede ko mag-explain. Huwag na kayo tumitingin sa tayo. Yung relative din sa akin. Ay, tuwa. Ito ba yun? Ika nga sa pinabigyan na magdala ng Expired na nila na... Sige naman pinapatay yan. Okay na, be. Meron ko, baka totoo din. Sabi niya. Yung alam mo kung ano din yung may nakapag-abad sa nasa dulo kasi mag-aabot sa'yo ng bayad. Dadali mo din sa gate. Ano yun? Di ba kanyari, walang laman yung gate. Tapos magkatapat kayo sa dulo sa may yung matanda, iaabot niya sa'yo yung pera para ikaw mag-adjust sa akin. Ay, ano kaya? Kaya magiging bastos ka kaya ng pag-inom. Matanda naman ako. Kung parang ano kasi yung nagbigay sa kanya parang mga nasa 40s ka lang. Ay, hindi pa maganda yun. Akala ko naman like mga ugod-ugod na. Sabi nga niya, pag ako ginawa niya, tuloy ko yung pera niya. Ang hirap ako gagawin. Buti ba ito kung ano sa parang ng mga ano na nakakasabay mo. Tang-tang naman kasi, lapit-lapit na rin yung konti. Grabe naman yung pag-ibig dito. May 51,000. Yung pangalan ni ano ni Ano ba, di ba pinakulit nila ako? Wala ba kayong mga buhay dyan? Wait, ang sarap mo, wala ka. Di ba siya pa din late? Pag hindi niya, masasabi yung ano yung Nandiyan na pa din ba yun? May parang tayo, be? Oo, tingnan mo, wala pa doon. baka na yung nila daw. Hindi pa lang mabukas internet. Kaya mo na ako nag-internet. Putik na yan! I-connect ko na cellphone ko. Wala naman pa. Paano yung nakalis na tayo? Baka mo yung tablet na sa May bakit din siya? Hindi siya Alam mo random. Hindi kasi yung friend din ako sa community niya, pero pangalan niya. Hindi ko lang din alam yung random. Literal. Yung may mga random. Ano sabi ko gawa ko? Sabi kasi Pagpagalit na naman siya. Wala nga. Bakit ka sa trailer? mag-break ka na. Tanggalin mo lahat ng apps. I mean, ano? Oo. Ikaw mo ka. Sabi mo pa yan. May nakapo. Daw, ayaw mo luto. Ano? Wala signal eh. Delete mo na lang. Bawal. Oy, ata si Record. Ay, si ata si
Ano, Ate Shena, ba't may green gold? Kay Dennis Trillo. Ganda, May yan pa dyan? Wala na. Meron na. Meron na. Wala na. May nakikita ko na hindi ko na tunod. Yung sukli pa, 100 eh. Pag pinangalit kasi ng dire-diretso, madami mag-add. Hindi. Desiree.